dagdag singil sa paparating na July billing. Mahigit 2 piso kada kilowatt-hour ang increase na kumpas ng 400 pesos at mahigit 1,000 pesos na dagdag singil sa mga ordinaryong consumer. Ito na ang resulta ng desisyon ng Energy Regulatory Commission na hatiin sa apat ang malakiang dagdag singil noong June. Ang overall rate na mahigit 9 pesos noong June, bumalik na sa normal na nagpas 11 pesos ngayong buwan. Meron na kami disclaimer as early as last month na pagpasok po ng July, anticipate ko na po ng malaking magiging pagtaas sapagkat babalik sa dating normal na level ng present value plus yung seasonally na deferred cost. Kahit may nakakagapang tig 77 centavos kada kilowatt-hour hanggang Setyembre na bahagi ng pinutay-utay na charges, posible ang bawas singil sa susunod na buwan. Pero pag-asa na bumabaalis naman sa August. Nakita na natin sa stock market na tayo na simula ng tagulan, bumabaalis din na at nag-improve na rin yung reserve levels in the stock market kaya bumababa na ang presyo in the stock market. Pero kung may bad news sa kuryente, may good news naman sa presyo ng petrolyo. Kasunod ng 4 na susunod na linggo ng price hike. May rollback na bukas, Martes, 95 centavos sa diesel, 60 centavos sa gasolina at 15 sa kerosene. Kabilang sa mga rason ng rollback, ang pasya ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na liitan ang bawas produksyon ng langis. Pero ang tanong, kung 4 na sunod na linggo ang oil price hike, 4 na beses din ito ang rollback. Kita ba yun sa wish natin, wishful thinking na kung nasimulan ng rollback, sana magsunod-sunod po. Kaya lang po sabi natin, hindi naman nawawala yung mga factors na humahatak na taas. Pero malaki pa rin ang net increase sa produktong petrolyo. Ibig sabihin, kapag sinuma ang lahat ng price increases at rollback, mas marami at mas malaki pa rin ang dagdag presyo simula noong Enero. Next, kumusta ang concert ng Bini sa Cebu? Alvin Full House ang Biniverse Cebu. Dinala ang Sherry Mania sa King City of the South na tambay ng grupo ang kanilang latest single na Sherry on Top. Nagpapatuwa ang Ali Perez. Umaga pa lang, marami ng Blooms fans ng Bini ang nakapila sa labas ng venue ng Biniverse concert sa Cebu. Ang iba, pasilawan sa sayawan para i-win ang mga sarili habang naghihintay. Full costume ang ilang fans na inspired sa mga kanta ng grupo. My costume is inspired by Patriotic Joy, and their songs really inspired a lot of people and made them cheer up. Kahit ang mga batang Bloom, present din. Tulad ng 12 taong gulang na si Diana na hiniling na graduation gift ang ticket sa Biniverse. So this is like my first time to attend a concert myself with my dad. So thank you for coming to Cebu. Sa mismong concert, tumagundong ang hiyawan. Tuwang-tuwa ang fans, lalo na nang itanghal ng Bini ang kanilang mga sikat na kanta. Lagi, salamin-salamin. At pagtropiko. Mas lalo naging espesyal ang Biniverse sa Cebu nang i-perform ng Nations Girl Group ang latest single nilang Cherry on Top. Highlight din ang solo performance ng Bini members. Naging emosyonal naman si Bini Aya sa pagharap sa Cebu fans dahil ito rin ang kanyang hometown. I'm very happy. And I'm back here because I realized a lot of support. Nagsalita rin ng Bisaya ang buhulan ng si Bini Colette at iba pang miyembro. Matapos ang Biniverse sa Cebu, tutungo naman sila sa General Santos City para sa last leg ng Biniverse Regional Tour sa July 20. Pagkatapos nito, biyahin sa Los Angeles, California sila para magtanghal sa KCON USA 2024. At
iba pang international leg. I think natin ang so yung mga ibang places natin doon. Pero maraming salamat po sa support nyo. Sa kanilang pagbalik, inaasahan ang paghahanda ng grupo para sa Grand Universe Concert sa Oktubre. Uy, i-charge mo muna yan dito. Wait lang. Ani Beras, ABS-CBN News. Isang patay sa Northern Mindanao dahil sa mga pagbilang dulot ng kabaga ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala ng malawakang pagulan o sinalanta ng malawakang pagulan ang maraming lugar sa Visayas at Mindanao na nagdulot ng mga pagbaha at landslide. Ilang residente na kapunan ng bumuhong lupa. Nagpapatrol at Santos. Wala nang buhay ng matagpuan ng mag-inang natabunan ng gumuhong bahay dulot ng landslide sa barangay Pamukutan, Zamboanga City nitong Sabado. Ayon sa amang si Roselier, magkayakap pa ang labi ng kanyang asawa na si Maika at ang anak na si JM ng Maricoper. Sabi niya, pinahukay niya sa bako ang bahagi ng lugar dahil nangamoy at nakita nilang nadaganan ng malalaking timbang na bato ang mga biktima. Sa kaparehong barangay, namatay din sa isa pang landslide ang mag-amang Dionilo at Justin Morel. Sa Balabagan, Lanao del Sur, hindi pa rin nawawala ng pag-asa sa Martir na makikita ang dalawang anak Doon, sa na pulang ang tinanay ng basket. malakas na agos sa kasagsagan ng baha. Gabi noong July 9, napasukin ng baha ang kanilang bahay kung saan kasama niya ang 4 na anak. Po, sa katakalay na gano'n yung nangyari, ay lumaki bigla yung tubig. Tapos nung Dumaan yung basura, tapon nyo yung basura dyan kaya. dumaan yung tubig sa taas namin, Basket dyan. yung anak kong tatlo, hawak-hawak ko pa yun. Tapos yung dumating na yung tubig, nabitawan ko na sila. Dalawa naman ang naitalang patay sa Kapatagan, Lanao del Sur. Ayon kay Mayor Raida Maglangit, 75 pamilya sa 12 barangay ng munisipyo ang apektado ng pagbaha, kung saan may mahigit 10 bahay ang nasira. Nagsilbing evacuation center naman ang kanilang lagay. Problema nga namin, You don't feel hungry? na humingi ng Okay. tulong na magbigay sila ng temporary na bahay. Kahit yung type lang, para doon sila ma-in-house. So, baka may mga may magagandang katuba dyan. Kailangan natin sila kasi yung isang mall doon, 29 family nakatira. So, sila talaga sila. Nakaranas din ng pagbaha at landslide ang Tuangas sa Langani. Webes ng dumagas ang baha na kumakaw ang tubig sa ilog. Sa Central Visayas, nakaranas din ng malawakang blackout sa Mactan Island sa Lapu-Lapu City, dulot ng malalakas na pag-ulan linggo ng gabi. Habang nalubog sa baha ang ilang pangunahing kalsada sa Cebu City. May mga naitala rin pagbaha at landslide sa Santa Catalina, Negros Oriental. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 60,000 pamilya sa 11 probinsya sa 5 milyon ang apektado ng habagat. Halos 21 million pesos naman ang tinatayang pinsala ng sama ng panahon sa mga bahay, infrastruktura at mga pananim. Namahagi naman ng relief package ang tanggapan ng Special Assistant to the President na si Antonio Lagzamillo Jr. at Mindanao Development Authority sa mga apektado ng pagbaha sa Matanog, Maguindanao del Norte. Ann Santos, ABS-CBN News. Lagay muna ng panahon mula kay ABS-CBN President Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, patuloy pa rin ang mga pagulan. Patuloy pa rin bang maasahan natin ang patuloy na pagulan? At kumusta na ang mga pagulan? Kabayan, maging magulan pa rin ngayong linggo dahil sa habagat at may nabuo pong low pressure area sa isilangan ng Mindanao. Ngayon pong Lunes na umaga. Kanina alas 10 ng hapon, ang LPA ay nasa layong 440 km ng isilangan yan ng Davao City. Sabi ng pag-asa, posibleng maging bagyo ang LPA kung hindi po kayo Martes ay sa araw ng Miyerkules. Natawagin po itong bagyong Buksoy, ang posibleng pangalawang bagyo sa ating bansa ngayong 2024. Datos po ng The Weather Company, posibleng kumilos pa northwest at potential
potensyal na bagyo at babaybayin ang Visayas at Southern Luzon area sa araw po ng Huwebes at Biyernes. Padala kasi din ito ang habagat ng mga ulan sa gitnang bahagi ng ating bansa. Pero kapamilya, magawa po ang pagkayang dito, kaya manatili na maantabay sa update ukol dito. Sa rin po, forecast ng The Weather Company para ngayong Martes, maulan po sa Visayas at Mindanao, kaya patuloy po maghanda sa banta ng mga pagbaha at landslides makakapamilya. Sa Mindanao po, ulan na sa umaga sa may Misamis Oriental, Pamilin at malaking bahagi ng Caraga. Mas maulan naman pagsapit ng tanghali sa Northern Mindanao, Caraga at maging sa may Davao Oriental. Sa hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin, lalo po dyan sa may Davao Provinces, Maguindanao del Norte at Cotabato. At sa gabi, malalakas pa ang ulan sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa Visayas, madala rin mga pagulan sa umaga dito sa bahagi